Magandang gabi mga minamahal na mga kapatid at isang maligayang araw ng Sabat sa bawat isa sa atin. Purihin natin ang Panginoon Diyos sapagkat isang pribilehyo muli na tayo ay mag-aral ng kanyang mga salita at pangako. Nais kong pasalamatan ang ating kapatid na naghandog papuri sa ating Panginoong Diyos. Ang ating pag-aaral ngayong gabi mga kapatid ay may pamagat na makaharap si Jesus kapag siya'y dumating ng hindi inaasahan. Bago po tayo mag-aral ng kanyang mga salita at pangako, tayo po muna ay manalangin. Mapagpalang Diyos na makapangyarihan, Diyos na mapagmahal, pinupuri namin kayo at pinasalamatan sa lahat ng inyong mga kabutihan. Buksan po ang aming mga puso at isipan na aming maunawaan ang inyong mga pangako sa aming gagawing pag-aaral na ito. Ama, samahan mo po kami sa aming gagawing pag-aaral na ito. Patawarin kami sa lahat ng aming kasalanan sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang pamagat po ay makaharap si Jesus kapag siya'y dumating na hindi inaasahan. Ang susing talata na ating pag-aaralan ngayong gabi ay nasa aklat po ng mga gawa. Kapitulo 1, talatang 9 at talata hanggang talatang 11. Ang wika po, pagkasabi niya ng mga bagay na ito habang sila'y nakatingin, dinala siya sa itaas at siya ikinublil ng ulap sa kanilang mga paningin. Samantalang nakatitig sila sa langit at siya'y papalayo. Biglang may dalawang lalaki ang tumayo sa tabi nila na may puting damit na nagsabi, "Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakikitang pagpunta niya sa langit." Isipin ang mga alagad na nakatingala sa langit habang unti-unting nawawala si Jesus sa kanilang paningin. Sa gitna ng kanilang pighati at pagkabigla sa kanyang pag-alis, biglang may dalawang anghel ang nagpakita upang magbigay ng surprisang pangako. Isang pangako na binitawan o sinabi ng mga anghel na ito, ang Jesus na ito ay babalik sa gayon ding paraan. Ang pag-alis ni Jesus na may pagbabasbas ay isang paalaala na ang kanyang pagbabalik ay hindi nakakatakot, kundi isang masayang surprisang dapat nating pakaasahan. So, mayroon po tayong 4 na punto na ating pag-aaralan sa ating araling ito na pinamagatan na makaharap si Jesus kapag siya'y dumating na hindi inaasahan. Una, paraan ng kanyang pagbabalik. Binanggit po sa Gawa 1:11 na sabi, itong si Jesus ay tinanggap sa langit mula sa inyo ay paririto gayon din paraan na gaya ng inyong nakitang paroon siya sa langit. Si Jesus po ay babalik sa paraang nakikita at personal, hindi ang kanyang tulad ng kanyang pag-akyat sa langit. So, may pangako po na ang ating Diyos ay babalik
sa paraan na nakikita natin at sa paraan na personal, tulad ng nakita ng mga alagad sa kanyang pag-akyat sa langit. So, ang paraan ng kanyang pagbabalik ay makikita siya natin ng personal at mukhaan. Sabi po ni Ellen G. White sa kanyang paraphrase, habang ang mga alagad ay nakatingin, siya ay tinanggap ng mga nagagalak sa hanay ng mga anghel sa langit na umaawit ng tagumpay. Sa ikalawang punto po mga kapatid, tahanan na kanyang inihanda. Tahanan na kanyang inihanda. Sabi pa sa aklat ng 14 talatang 1 ng Juan, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, gayoy ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dako. So bago ang kanyang muling pagparito ng ating Panginoong Hesus, nangako siya na ipaghanda tayo ng matitirhan para sa atin. Isang napakagandang pangako na kanyang binitawan sa atin sa talatang ito sa aklat ng mga Juan, na dapat nating pakakaasamin sa ating mga buhay, na ang pangakong ito ay ating maging kaaliwan sa bawat isa sa atin. Tiyakan na siya ay babalik, at sa kanyang pagbabalik ay mayroong siyang sorpresa sa atin. Mayroon siyang pangako sa atin na tahanan na kanyang inihanda sa bawat isa sa atin. Ang ikatlong punto po ay ang pananatili sa kanyang presensya. Sabi po sa Mateo 28 talatang 20, narito ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga kapatid, kahit siya ay nasa langit, ang kanyang pag-ibig, presensya ay nanatili sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya habang siya ay abala sa paghahanda, binigyan po tayo ng isang mga aliw na makita natin ang kanyang pag-ibig at presensya na mananatili sa atin. Kaya sabi po, ang pagkakaisa nila sa kanya ay mas matatag na ngayon kaysa noong kasama nila siya ng personal. Ang iniwang pag-ibig at kapangyarihan ni Kristo ay nagniningning sa pamamagitan nila. So, isang napakagandang pangako po mga kapatid, na hindi tayo iniwan ng Diyos, kundi kasama niya tayo at lagi siyang nanatili sa atin, ang kanyang pag-ibig at ang kanyang presensya. So, ang pang-apat po mga kapatid, sabi po, ang apat na punto, ang tagapamagitan sa trono ng Diyos. Sabi po sa Hebreo 9:12, ipinapahayag ni Hesus ay ipinapakita sa harap ng Diyos ang merito ng kanyang dugo para sa mga tinubos niya. Ang ating Panginoon Jesus ay nasa langit bilang ating kaibigan at tagapagligtas. Ipinapakita ang kanyang mga sugat para sa ating katubusan.
So napakaganda po mga kapatid, sa pang-apat na puntos na ito na ating pinag-aaralan ng ating tagapamagitan ng ating Panginoong Kristo ay nasa trono ng Diyos, nasa langit, bilang ating kaibigan at tagapagligtas, at tayo ay tinubos sa pamamagitan ng kanyang mga sugat at dugo. Kaya napakahalaga na itong pakakaasahan. So mga kapatid, may isang kwento po na aking dadalhin sa inyo na sabi po, may isang bata na matagal na nag-aantay sa kanyang ama na mula sa malayong bayan. Araw-araw siya ay naghahanda. Araw-araw siya ay naglilinis ng kanilang bahay. Araw-araw siya ay nag-aabang sa bintana. Nang dumating ang kanyang ama na hindi inaasahan sa kalagitnaan ng gabi, hindi natakot ang batang ito, kundi buong galak na yumakap dahil handa ang kanyang puso. Mga kapatid, si Jesus ay naghahanda ng lugar para sa iyo, sa atin lahat, sa katuwiran. Subalit, mabuti na atin ding maihanda ang ating mga sarili upang siya ay makaharap sa kanyang pagbabalik. Pagtibayin po natin ang ating mga relasyon sa kanya sa anuman ang ating sitwasyon sa buhay. Mga kapatid, sa maikli nating pag-aaral, pakaasamin natin na mga pangakong ito ay ating paghawakan. Ito po ang aking dalangin. Magandang gabi po at happy Sabbath.